6.325. Ang revenue o yung actual na koleksyon, yung pera lamang po ng gobyerno, ay 4.583 trillion. So meron pong budget na 6.325. Samantalang ang iyong hawak na pera ay 4.583 trillion lamang. Meron po tayong deficit na 1.769 trillion. Natural, uutangin po iyan. Not unless magkakaroon ng bagong koleksyon o magkakaroon ng bagong tax measure. Wala pong ganon. So yung deficit na 1.769 trillion pesos, kahit ano pang paliwanag nila, iuutang na naman po ng gobyerno yan. Walang masama kung yung pinasang budget ay developmental budget for the development ng ating bansa. Hindi po ganun ang nangyari. Ibinuhos, alam naman ninyo at alam kong alam ninyo, ibinuhos sa ayuda. Ibinuhos sa AKAP, ibinuhos sa kung ano-ano pang AIX na alam naman natin ay dole out. Hindi po pwede magkaroon ng dole out mentality ang Filipino. Tayo po mga Pilipino, matigas ang ating mga buto at ang tuhod pagdating sa pagtatrabaho. Hindi po natin kailangan ng limos. Pero yun po ang naging prioridad ng Marcos administration for the first half of their term. Ayuda, ayuda at higit pang maraming ayuda. Pero yun nga, kaya nagpahayag ng maanghang at matapang at walang patumpik-tumpik ang PCCI sapagkat by now, maybe, ngayon lamang nila tumago sa kanila na walang naitutulong ang gobyerno sa kanila at walang talagang papupuntahan kung panay AKAP, AIX at kung ano-ano pang ayuda lamang ang ibubuhos ng gobyerno sa mamamayang Pilipino. So yan po, yung 6.325 may deficit na 1.769 trillion. Bago po matapos ang taong ito, sa tingin ko nasa 17.5 to 18 trillion na ang magiging standing sovereign debt ng Pilipinas. Yung pagkakautang, at mahalaga din po yan, lalo pa sa mga malalaking grupo at organisasyon kagaya ng PCCI sapagkat yung pambayad po dyan ay manggagaling din sa buwis na binabayad ng bawat Pilipino bilang empleyado at ng bawat hanap buhay bilang negosyante. Manggagaling po yan. So dapat mag-practice na po ang gobyerno ng fiscal discipline. Ngayong 20th Congress, sana tayo po ay nananawagan bilang Pilipino at nakikiusap, sana ay makita natin sa 20th Congress na magkaroon na ng fiscal discipline sa pagdating sa pagpasa ng ating taunang budget. Sana ay let's put in place austerity measures, lalo pa dito sa pagpasa ng ating taunang budget. Dapat putulin na, tigilan na, bawasan na yung mga freebies o yung dole outs kagaya ng AIX, kagaya ng AKAP, kagaya ng kung ano-ano pang ayuda. Bawasan na yan, mas mainam tanggalin na. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa naging live po ni Attorney Vic Rodriguez. At ito nga po yung ating i-highlight, no, yung tungkol po sa utang ng bansang Pilipinas. So alam naman po natin na ang bansang Pilipinas ay humaharap ngayon sa issue ng pananalapi, no? At alam naman natin na kapag mataas ang utang ng isang bansa kagaya dito sa Pilipinas, malaking bahagi talaga mga kababayan yung budget na mapupunta diyan sa pagbabayad ng interest, no? Sa halip na magagamit natin to para sa edukasyon, sa kalusugan, infrastruktura, serbisyong panlipunan, dito na lang, no, nakatuon sa pagbabayad ng interest. So kagaya nga po ng sinabi dito ni Attorney Vic Rodriguez, yung mga AKAP, AIX na talagang ginamit nung panahon ng politika, panahon ng eleksyon, na talagang pinamudmud yan, hindi naman taliwas sa ating pag-iisip yan, no? Talagang kaliwat kanan po yung mga ayuda, na hindi naman masama, no, yung pagbibigay ng ayuda, pero kung ito ay parang dito na dumidepende yung taong bayan, parang may malaking
dapat tayong ikabahala dahil natututo na lang yung mga kababayan natin na umasa na lang sa bigay ng gobyerno at hindi ayan yung karakteristik ng isang Pilipino, no. Gaya nga po ng sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na sinasang-ayunan natin na ang Pilipino po ay matatag po, no, matibay ang boto, ang tuhod pagdating sa paghahanap buhay. So lahat papasukin yan basta kumita, no. At ito yung nakakasad na part na yung taong bayan ay umasa na lang dito sa kaliwat kanang ayuda kagaya ng AKAP, AIX o kung ano-ano pa, may tupad pa. So hindi na natin alam kung ano pang assistance o financial assistance yung ibinibigay sa atin during election, during bago to mag midterm election, no. Grabe yung kaliwat kanan yung mga naglabasang pera, no, sa halip na maibigay yan para sa pondo sa edukasyon, dagdagan, sa kalusugan, yung PhilHealth natin, 'di ba? Tas infrastruktura, tapos yung yan, serbisyong panlipunan na sana nabigyan ng pansin at nag-iwan ng talagang legacy, no, na talagang hanggang kaduluduluan ng henerasyon ng bawat Pilipino ay maabutan at malasap itong pinaghirapan ng ating bansa. At bukod pa dyan, syempre mga kababayan, kapag mababa yung pagkakautang ng ating bansa na kagustuhan ni Attorney Vic at kagustuhan din natin, syempre, no, magiging matatag at kumpiyansa yung mga mamumuhunan. So magiging kaakit-akit po tayo sa mga dayuhan na sila po ay mamuhunan dito. Yung mga foreign investor, no, na mahalaga talaga yung paglikha ng trabaho at pag-unlad sa ekonomiya. At bukod dyan mga kababayan, ito din yung pag-iwas natin sa krisis pang-ekonomiya dahil mataas na utang ay maaaring magdulot ng krisis, no? Debt crisis ang tawag doon kung saan hindi na kayang bayaran ng gobyerno ang utang na wag naman sanang mangyari, no. So maaari itong humantong sa pagbagsak ng ekonomiya, ayan, pagtaas ng interes, pagbaba ng halaga ng pera at malawakang kahirapan. So ayun yung dapat nating bantayan, yan yung dapat nating iwasan, no. Kaya etong si Attorney Vic Rodriguez ay nananawagan sa 20th Congress na sana pairali na yung fiscal discipline, no, yung tayo, belt tightening, yung maghigpit ng sinturon, kumbaga magtipid, matutong magtipid tayo. So sa pamamagitan ng pagpapababa kasi ng utang mga kababayan ay maano natin yung mapaghahandaan po natin yung darating na krisis o anumang sakuna. Kung mababa kasi yung utang, may mas malawak na puwang, no, ang pamahalaan na ilalaan para sa mga emergency tulad ng pandemya, natural na kalamidad, yung mga ganyan ba. So para sa akin, no, ang pagbabawas po ng pagkakautang ng bansa ay hindi lang to issue sa numero. Ito ay mahalaga upang matiyak po yung pangkalahatang katatagan ng ekonomiya, no? Ito ay proteksyon natin sa kinabukasan ng mamamayan at mas epektibong pamahalaan. So sa kabuuan mga kababayan, ako ay sumasang-ayon dito kay Attorney Vic Rodriguez na talaga namang tanggalin na natin to, no? Eliminate na natin itong mga ibang ayuda, AKAP, AIX, tupad. So kasi kahit yung tupad na yun, nakikita natin yung mga kapitbahay natin na kunwari lang naman din nagwawalis, yung mga ilinilista lang naman dyan, yung mga kakilala, may cut pa. So aminin na natin, no, dito kasi sa amin ganyan din yung nangyayari, kunwari nagwawalis. Sabi ko, ano yan? Bakit nagwawalis tapos pipicturan? Eh hindi naman totaling naglinis. So alam nyo yun, maraming nasasayang na dapat ilaan na lang sa ibang mga bagay na talaga nang papakinabangan talaga ng buong mamamayang Pilipino, no. At hindi naman masama again ang pagbibigay ng ayuda. Okay yan, pero ano lang yan temporary. Ang hinahangad po ng mamamayang Pilipino is yung pangmatagalan, yung long term, talaga namang papakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon. So again, maraming salamat mga kababayan at comment down below kung nagustuhan nyo tong ating reaction video at kung may idadagdag pa kayo, i-comment nyo lang yan at talakayin natin yan sa susunod nating update. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.